So ito guys, na-verify na po natin. Lumabas na yung latest AGB Nielsen Newtam ratings kahapon, August 29. And of course, sinasabi naman po natin dito sa ating channel, kahit ano pa yung resulta niyan, yung Newtam yung sinusubaybayan natin, ire-report ko po sa inyo. Okay? At ayon po sa Newtam ratings, for the first time this month of August, and only for the second time simula July 1 nung bumalik po yung EAT, ay nakalamang po yung pong Tape It Bulaga over EAT and its showtime dito po sa Newtam ratings. Okay, so sigurado magse-celebrate na naman yung pong mga supporters ng Tape It Bulaga. Nakakuha po ng 4.28% ang Tape, habang ang EAT ay 4.12. Okay, so lumamang po ng mga 0.1 and a half. Okay, yung pong Tape over dito sa EAT, habang ang its showtime ay 2.54. Okay, combined GTV and A to Z. Okay, so usually yung pong EAT ay nasa mga 5, 'di ba? Tatlong araw ni-report ko lang kanina, 'di ba? Nasa 5.1, 4.9, 4.95. Nasa ganun po tatlong araw sunod-sunod na nasa 5 po yung rating. So nung Tuesday, lumiit po yung ratings, naging 4.12, and that was enough para po sa Tape makaungos po ng konti dito po sa EAT. Kung i-breakdown po natin itong sa Newtam ratings, okay? So sa Metro Manila, lamang pa rin yung EAT. Kaso before, nagse 7% siya, 6% siya, bumaba po to 5% nung Tuesday. Yung pong Balance Luzon, usually po competitive na din dyan yung sa EAT pero this time Tape po yung nanguna. And of course sa Visayas, 5.57% yung pong Tape, at sa Mindanao 3.78%. So sa mga probinsya po, doon po kumbaga nakalamang ito pong Tape enough para po mag-compensate doon sa lamang sa kanya ng EAT sa Metro Manila. Okay, so parati naman po natin sinasabi po yan, lalo na sa Vismin, yan talaga ang weakness ng TB5. Mahina po yung transmission, mahina yung mga signal, hindi talaga. So yun ang at least nakikita po natin kung ano yung mga areas na dapat palakasin nila Boss MVP para po maging mas competitive ang mga shows ng TB5 dito po sa mga shows ng GMA7. Yan talaga ang hirap yan. Vismin po talaga. Siyempre, nasasanay din yung mga tao na 7 ang pinapanood, kahit may TB5, mahina pa yung signal. So doon po talaga merong advantage. At yung pong G sa Gedli dito sa Tape, talagang nakafocus po madalas sa mga probinsya. Talagang sinusuyod po yung pong mga iba't ibang probinsya. Diba, nakita natin galing sila sa Visayas, Mindanao, galing sila sa Bicol, sa ibang parts ng Luzon. Doon po talaga yung nagiging focus kasi alam nila na mas doon sila merong advantage over dito sa TB5. Okay, so yan po yung Newtam. Pakita na din natin yung RTAM. Sa RTAM, lamang po ang Tape It Bulaga 3.88%, yung pong EAT nasa 2.08%, its showtime 2.41%, habang sa Fintam, pag pinagsama mo po yon, lamang yung Tape It Bulaga 4.12, habang sa EAT 3.29, at sa its showtime ay 2.48%. So yan po yung sa RTAM at sa Fintam. Pero ang mas ginagamit po kasi ng mga advertisers at ang mas kilala po talaga ay yung Newtam. So dyan po tayo nakafocus, dyan po natin pinapalabas parate. And na-explain ko na naman sa mga previous videos kung paano po kinukuha itong mga Newtam ratings na to ng AGB Nielsen. Kung hindi nga napanood, ikwento ko ulit. Usually po meron silang mga 1,500 or 2,000 na mga kabahayan. Nakaspread po yan either
sa urban o sa rural areas, binibigyan po nila ng parang nagmo-monitor nung kanilang pinapanood at doon po nasusukat. So parang survey po ito, parang mga Pulse Asia SWS survey. Kumukuha sila ng 2,000 na kabahayan, doon po sinusukat kung ilan yung nanonood ng TV5, ng GMA7, tapos yun po ang nagiging parang guide nila dito po sa mga ratings. At yan po ang ginagamit ng mga advertisers in choosing saan po sila mag-a-advertise. And like I said doon sa previous videos ko, maganda sana na i-incorporate na yung pong online views, yung pong sa YouTube, yung pong sa Facebook. Pero sa ngayon po, ito pong ginagawa ng AGB Nielsen ay hindi po nakakasama yung pong mga online views. Okay, so ito po is purely sa television. Alam ko both free TV, yung mga naka black box at yung mga nasa cable. Okay, so pinagsasama-sama po yon hanggang nakakagawa po ito pong AGB Nielsen nung kanilang Newtam ratings. For sure, ito po ay ano na naman, sigurado ako ipopost na naman ng mga supporters ng tape, Itbulaga, and sa akin ano nila yon. Kumbaga syempre choice nila yon. Karapatan nila yon. For the whole month of August, uunahan ng It's Showtime yung tape minsan, parating number 1 yung E80. So itong isang araw na sila naman yung nag number 1 sa Newtam, syempre karapatan naman nila kung gusto nilang i-celebrate yan, kung gusto po nilang i-post yan. Pero like I said po, talagang ganito po ang nangyayari pag sa mga programa po sa telebisyon. Minsan mataas, minsan mababa, minsan dikit, minsan malaki yung lamang. Pero anyway, yan po, i-report pa rin po natin because we want to be fair dito po sa ating channel, and yan, i-report po natin lahat yan. So tomorrow, tuloy po ang hearing. Nandun tayo sa Marikina bukas. Kay Ma'am Jennifer. So ayun, exciting na naman yon. Kung ano yung mangyayari bukas pagharap niya, ano mga itatanong sa kanya dun sa tape kaya. And kung nandoon si Attorney Buko, nandoon si Attorney Maggie, tanungin na din po natin yung pong mga ibang mga questions na gusto nating malaman. Katulad nung for example yung Dabar Cards. Tanong natin, totoo ba na pinipigilan ng tape yung pong pagpa-file ng Dabar Cards na trademark ng TVJ? At yung kay Echo, siguro tanong na din natin. At yung sa kay Attorney Buko, ano ba maganda itanong? So isipin ko, itanong po natin lahat yan bukas sa kanila kung meron po tayong chance na makausap sila doon po sa Marikina Court. So yun guys, thank you very much po. See you po sa next video po natin. See you mga Dabar Gods.